Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, naiiyak na lamang itong si Aki habang tinitingnan itong si Sakuragi habang hindi pa rin ito nagigising gawa ng kalasingan. Thank you, love. Kahit na itinaboy kita, ay hindi pa rin napapalitan ng galit ang pagmamahal mo para sa akin. Kung alam mo lang kung gaano din ito kahirap sa akin. Gusto kita makasama ng matagal, pero may humahadlang sa atin. Naiiyak na saad ni Aki na muling hinaplos si Sakuragi sa mukha. Unti-unti nang nagsilaglagan ang luha sa mga mata ni Aki. Hindi mo naman kailangan masaktan pa ng ganito, Sakuragi. Pero pwede mo na akong kalimutan para mas mapadali ang pag-move on mo. Hindi ko ito sinasabi sa'yo para kamuhian mo ako. Ginagawa ko ito para hindi ka na mas masaktan pa sa akin. Bulong na sabi ni Aki na pinupunasan ang pisngi na punong-puno ng luha. Ay, ano ka ba naman, Aki? Nagsasalita ka ng ganyan eh. Natutulog yung kinakausap mo. Kastigo ni Aki sa sarili. Bumuntong hininga siya bago na pagpasyahang tumayo. Aalis na ako, love. Mahal na mahal kita. At kung sakaling magmahal ka ulit, pangako, hindi ako magagalit sa'yo. Magiging masaya pa ako kasi nahanap mo ang kasiyahang nararapat para sa iyo. Mag-iingat ka, love. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nagbend si Aki upang ilapit ang mukha niya kay Sakuragi at dinampian niya ito ng halik sa labi. Gusto niyang umalis habang baon-baon ang huling halik na iginawad niya para sa lalaking mamahalin niya habang buhay. Tumayo na ng tuwid si Aki bago dahang-dahang umatras bago binuksan ang pintuan mula sa kanyang likuran. Na makalabas si Aki, ang siya namang pagmulat ng mata ni Sakuragi, hudyat upang pagunahan sa pagpatak ng kanyang luha. Bigla kasing nagising ang diwa ni Sakuragi nang akalain nitong ibang babae ang kasama niya nang hindi niya narinig na magsalita ito kanina. Pero nang marinig niya ang boses nito, gustong-gusto niya itong yakapin na mahigpit at magmamakaawang wag na siyang iwan ulit. Pero nang marinig niya na itong nagsalita habang umiiyak, unti-unti na rin nadudurog ang puso ni Sakuragi sa sakit. Kaya imbis na imulat niya ang kanyang mata, mas pinili niyang pakinggan ang mga sinasabi nito. Mahal na mahal din kita, baby. Sobrang mahal na mahal. Kaya alam ko sa sarili ko na wala ng ibang babae na makakahigit sa iyo. Ana sa isipan ni Sakuragi habang patuloy pa rin sa pagpatak ng kanyang mga luha. Kung iyon ang nais ni Aki, mas mabuting gawin ko na lang kung ano iyong mga nakasanayan ko sa buhay ko. Ibabalik ko iyong dating ako habang pinabago ng paunti-unti ang buhay ko. Hanggang sa muli, mahal ko. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal ang abuti ng panahon o taon para sa ating dalawa. Kung talagang para tayo sa isa't isa at bumalik ka sa panahong mahal na mahal pa ni natin ang isa't isa, ipaglalaban na kita sa panibagong Hanamichi Sakuragi na iyong makikilala. Samantalang, kinabukasan, agad na dumalaw ang mga kaibigan ni Sakuragi upang matingnan kung okay na ba ito. Subalit, nagulat na lamang sila nang makitang nakagayak ito, nakasuot ng uniform ng Hokkaido School. My man, nakakagulat. Pero anong gagawin mo? Tanong ni Mito na kahit alam niya na ang kasagutan sa kanyang tanong, ay mas ginusto niya pa rin na manggaling pa rin kay Sakuragi ang sagot. Hindi ba obvious? Papasok na ako sa school. Ilang araw na akong absent. Di ko naman pwedeng pabayaan ang pag-aaral ko, di ba? Nagulat ang apat sa narinig mula sa kaibigan. Isang himala para sa kanila na marinig iyon
mula sa bibig nito ang pagsiseryoso sa buhay. Anong nagtulak sa'yo para gawin iyan? Nauutal pa, natanong ni Takamiya. Pinagtaasan siya ng kilay ni Sakuragi. Ba't ba ang dami niyong tanong ha? Imbis na suportahan niyo na lang ako, ang dami niyo pang dada dyan. Aalis na ako. Magkita na lang tayo mamaya. Anas ni Sakuragi sa masungit na paraan. Nagkatinginan pa ang mga loko bago sinundan si Sakuragi. Magkaiba ang daan na tatahakin nila. Kaya nag-usap-usap ang mga ito na magkita sa open space mamayang uwian. Ilang minuto rin ang nilakad ni Sakuragi na magkasalubong sila ni Rukawa. Papasok, may gate ng Hokkaido. Hindi na sana ito iimika ni Sakuragi, subalit inakbayan siya nito. Abat, mukhang naalog ang utak mo at pumasok ka na rin pala. Ngising saad ni Rukawa kay Sakuragi. Inalis naman nito ang pagkakaakbay sa kanya ni Rukawa bago tiningnan nito ng seryoso. Tantanan mo ako, saad ni Sakuragi kay Rukawa na nagulat sa inasta nito sa kanya. Pero imbis na mainis ay mas nginisihan pa siya nito. Paano kung ayaw ko? Pangaasar pa nito hanggang sa mapasok sila sa loob ng classroom na ikinagulat ng iba. Kauna-unahang beses kasi nilang makita ang mga ito na pumasok sa room nila. Bar, sila Sakuragi at Rukawa oh. Anas ni Noya, magkaklase kasi sila ni Tagasugi, Shintaro, Noya, Rukawa at Sakuragi. Hindi pinansin ni Sakuragi ang mga tingin nito sa kanya. Bagkus ay naupo na lamang siya sa pinakadulo. Sumunod si Rukawa na gusto talagang tabihan si Sakuragi para mas maaasar ito sa kanya. Sakura! Sinamaan na ito ng tingin sa Ranawi nang hindi ito tumigil. Shut up! Gigil na saad nito. Kay Rukawa, tawa-tawa lamang ito bago tumango. Samantalang lunchtime na nga, tapos na ang pangumagahang klase nila sa Sakuragi at kakain na sila ng tanghalian. Hindi nakapag-prepare si Sakuragi ng pagkain dahil late na rin siyang nagising at masakit pa ang ulo niya dahil sa hangover. Wala kang dalang pagkain? Tanong ni Rukawa. May nakita ka bang kinakain ako? Inis na balik na tanong ni Sakuragi. Ngumiwi si Rukawa bago tumayo. Samahan mo ako, cafeteria tayo. Sabay hila nito sa braso ni Sakuragi. Inis namang tumayo si Sakuragi at sumunod din dito. Walang kagana itong naglalakad katabi si Rukawa. Habang seryosong naglalakad, madami ring napapatingin sa gawin nila dahil kahit papano ay sikat na rin naman ang dalawa. Dahil sila ang dahilan kung bakit nagkaroon ng karagdagang honor ang Hokkaido. Magdadalawang araw na simula na mangyari iyon. Sa tingin mo, nasaan siya ngayon? Tanong ni Rukawa, hindi naman umimik si Sakuragi dahil wala rin siyang balak magsalita at kausapin ito. May gusto sana akong sabihin sa iyo pero wag na lang muna siguro. Napakunot noo si Sakuragi sa pasuspense nitong sinabi pero hindi naman siya nagtanong pa. Nang makarating sila sa cafeteria, agad na napatingin ang lahat sa gawin nila. Ito ang pinakaayaw ni Sakuragi, yung madami nakatingin sa kanila. Tuloy imbis na pumila siya, ay tinulak niya na lang si Rukawa para ito na lang ang bumili ng makakain. Hindi ka bibili? Tanong naman ni Rukawa. Tes, bumili ka na lang at bilisan mo. Anas ni Sakuragi na masama naman ang timpla. Naiiling na tinanguan siya ni Rukawa bago nakapila sa mga estudyante rin doon. Uupo na sana si Sakuragi sa bakanting upuan na makita niya sila Tagasugi na nakatingin pala sa gawin niya. Nagsimula na ang mga itong naglakad patungo sa gawin niya. Sakuragi, pwede ka ba namin makausap? Tanong naman ni Tagasugi. Tungkol saan naman? Balik na tanong ni Sakuragi. Tiningnan niya ang mga ito ng seryoso. Pinakiusapan kami ni Captain na sa oras na pumasok ka na, kakausapin ka raw niya. Anas naman ni Shintaro. Kung tungkol iyan kay Coach, wala na akong makitang dahilan para pag-usapan pa natin ang bagay na iyan. Malamig ang boses na saad ni Sakuragi kay Shintaro.
Hindi iyon. Gusto niya na bumalik ka ulit sa team. Bulalas ni Tagasogi, napatingin si Sakuragi sa kanya nang hindi makapaniwala. Bumalik? Narinig niyo naman siguro na ayaw na ni Coach Kotaro na nandun ako, di ba? Sarcastic na pahayag ni Sakuragi. Hindi niya mapigilang hindi mainis sa mga ito. Ano nga kaya ang magiging desisyon ni Sakuragi na ngayon ay pinapabalik na nga siya doon sa kanilang team? May posibilidad pa kaya na babalik itong si Sakuragi o di kaya naman ay tuluyan na itong kumawala sa team ng Hokkaido? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa next natin na episode. At sa muli, maraming salamat. God bless.